sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng makakapal na puno ng kawayan at niyugan. Matatagpuan ang isang payak na bahay kubo na tila ba kinakalawang na sa paglipas ng panahon. Ang bubong nito ay yari sa lumang pawid at ang mga dingding ay gawa sa kawayan na may mga siwang na pinapasok ng hangin at liwanag. Doon, naninirahan si Lola Sela, isang matandang babae na kilala sa baryo bilang tahimik. Ngunit may malalim na mata na tila nagtatago ng mga lihim ng nakaraan. Mag-isa na lamang si Lola Sela sa buhay. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa at ang kanyang nag-iisang anak ay umalis na sa baryo. Maraming taon na ang nakalipas. Hindi na muling nagpakita. Sa kabila nito, hindi siya kailanman nagreklamo. Araw-araw, siya'y bumabangon ng maaga upang maglinis ng bakuran, magpakulo ng tubig, at magluto ng simpleng pagkain. Madalas ay kamote o lugaw. Isang gabi ng malakas na ulan, habang ang hangin ay humahampas sa mga dahon ng kawayan at ang kulog ay gumuguhit sa kalangitan. Narinig ni Lola Sela ang isang mahinang iyak mula sa labas ng kanyang bahay. Sa una, inakala niyang guni-guni lamang iyon, isang panlilinlang ng kanyang pagod na isipan. Ngunit muling narinig ang tunog. Mas malinaw na ngayon. Mas desperado. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang inuupuan at kumuha ng lamparang may mahinang ilaw. Binuksan niya ang pinto ng bahay kubo at sinalubong siya ng malamig na hangin at patak ng ulan. Sa gilid ng kanyang hagdanan, nakita niya ang isang maliit na pusa. Basang-basa, nanginginig, at tila hirap sa paghinga. Ngunit may kakaiba rito. Ang tiyan ng pusa ay malaki. Ito ay buntis. "Kaawa-awa ka naman," mahinang sambit ni Lola Sela. Maingat niyang binuhat ang pusa at dinala sa loob ng bahay. Inilapag niya ito sa isang lumang banig malapit sa kalan, kung saan may kaunting init na nagmumula sa natitirang baga ng apoy. Pinunasan niya ang pusa gamit ang lumang tela at pinainom ng kaunting tubig. Sa kabila ng kahinaan nito, napansin ni Lola Sela ang kakaibang kinang sa mga mata ng hayop. Isang uri ng liwanag na hindi pangkaraniwan. "Hindi ka basta pusa," bulong niya, bagaman hindi niya maipaliwanag kung bakit iyon ang kanyang naramdaman. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting humina ang ulan. Ngunit sa loob ng bahay kubo, may kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Isang katahimikan na tila may inaantabayanan. Nakatulog si Lola Sela sa kanyang banig, ngunit hindi mapakali ang kanyang panaginip. Nakita niya ang isang kagubatan na puno ng liwanag at sa gitna nito ay isang pusang may gintong balahibo. Nakatingin sa kanya na parang may nais ipahiwatig. Pagmulat niya ng mata, agad niyang hinanap ang pusa. Naroon pa rin ito, ngunit may nagbago. Ang balahibo nito, na dati maputla at marumi, ay tila nagkaroon ng bahagyang ningning sa ilalim ng liwanag ng umaga. At ang mga mata nito, mas maliwanag, mas buhay. Napansin din ni Lola Sela na ang kanyang bahay na dati malamig at tahimik ay tila may kakaibang init ngayon. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Isang damdaming matagal
na niyang hindi naramdaman. Mula sa araw na iyon, hindi na nag-iisa si Lola Sela. Ngunit hindi pa niya alam na ang pagdating ng pusang iyon ay simula pa lamang ng isang hiwaga, isang lihim na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buong baryo. At sa ilalim ng katahimikan ng umagang iyon, nagsimula ng gumalaw ang tadhana. Nagising si Lola Sela, kinabukasan ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may kakaibang sigla sa kanyang katawan. Parang ang kanyang mga buto na dati mabigat at masakit ay gumaan kahit papaano. Sa loob ng kanyang dibdib ay may marahang init. Isang uri ng kapanatagan na matagal na niyang hindi nadarama. Agad niyang naalala ang pusang kanyang nasagip. Lumapit siya sa sulok kung saan niya ito inilagay kagabi. Naroon pa rin ang pusa, nakahiga sa ibabaw ng banig, ngunit gising na ito. Tahimik itong nakatingin sa kanya, at sa unang pagkakataon ay napansin ni Lola Sela ang kakaibang lalim ng mga mata nito. Tila ba may pag-unawa, parang hindi pangkaraniwang hayop ang kanyang kaharap. "Magandang umaga sa iyo," mahinang bati ng matanda, bagaman alam niyang hindi ito makakasagot. Sa kanyang pagtataka, bahagyang kumilos ang buntot ng pusa at tila ba ito'y tumugon sa kanyang tinig. Lumapit si Lola Sela at naglatag ng kaunting pagkain, kanin na may sabaw na tiramot mula sa nakaraang gabi. Hindi niya inaasahan na kakain ang pusa, ngunit sa kanyang pagkamangha, dahan-dahang lumapit ito at nagsimulang kumain. Bagaman mahina pa rin ang kilos. "Malakas ang loob mo," bulong niya. "Mabuti yan." Habang pinagmamasdan niya ang pusa, napansin niyang tila mas mabilis itong bumabawi kaysa sa inaasahan. Ang mga galaw nito na kagabi ay halos wala, ay ngayon ay mas maayos na. At ang balahibo nito, tila ba mas kumikinang sa liwanag ng araw na pumapasok sa siwang ng dingding. Lumipas ang umaga sa tahimik na gawain. Nagwalis si Lola Sela ng bakuran, nagigib ng tubig mula sa poso, at naghanda ng pagkain. Ngunit sa bawat sandali, hindi niya maiwasang lumingon sa loob ng bahay, na para bang may humihila sa kanyang atensyon pabalik sa pusang iyon. Bandang tanghali, may kakaibang pangyayari ang naganap. Habang siya ay naghihiwa ng kamote, biglang may nahulog na tuyong dahon mula sa bubong. Isang pangkaraniwang bagay lamang sana. Ngunit nang ito'y kanyang pulutin, napansin niyang ang dahon ay hindi pangkaraniwan ang kulay. May bahagyang gininto ang guhit na tila kumikislap sa liwanag. Napatigil siya. Hindi ganoon ang mga dahon sa kanilang baryo. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. At sa isang iglap, ay tila nagbago ang kanyang paligid. Ang mga sinag ng araw na pumapasok sa kanyang bahay ay tila mas maliwanag. At ang hangin ay may dalang kakaibang bango. Hindi amoy lupa o damo, kundi isang halimuyak na hindi niya matukoy. Agad niyang naalala ang kanyang panaginip. Ang pusang may gintong balahibo sa gitna ng kagubatan. Napalingon siya sa pusa. Nakatayo na ito ngayon, bagaman bahagya pa ring nanginginig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lola Sela, matatag, tahimik, at tila may nais ipahiwatig. "Anong klaseng nilalang ka?" Mahinang tanong niya, halos pabulong. Walang sagot. Ngunit sa sandaling iyon, isang banayad na ihip ng hangin ang pumasok sa bahay. Kumaluskos ang mga dahon sa labas, at ang apoy sa kalan ay bahagyang umigkas. At sa isang kisap mata, nakita ni Lola Sela ang isang bagay
na hindi niya inaasahan. Sa likod ng pusa, sa mismong sahig ng kanyang bahay, may sandaling lumitaw ang isang anino. Hindi simpleng anino ng hayop, kundi tila hugis ng isang mas malaking nilalang. May mahahabang buntot at matatalim na tainga, ngunit saglit lamang iyon. Nawala rin agad, na para bang hindi kailanman umiral. Napaatras si Lola Sela. Hawak ang kanyang dibdib. Hindi siya madaling matakot. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Ngunit ang kanyang nakita ay hindi maipaliwanag ng kanyang isipan. Hindi ito pangkaraniwan, bulong niya sa sarili. Sa labas ng bahay, nagsimulang tumahol ang mga aso sa baryo. Sunod-sunod, tila ba may nararamdaman silang hindi nakikita. At sa kaibutong uran ng kanyang puso, unti-unting umusbong ang isang katotohanan na hindi niya pa handang tanggapin. Ang pusang kanyang pinatuloy ay hindi lamang isang nilalang na nangangailangan ng tulong. Ito ay may dalang hiwaga, at ang hiwagang iyon ay nagsisimula pa lamang magpakita. Lumipas ang ilang araw mula nang dumating ang mahiwagang pusa sa buhay ni Lola Sela, at sa bawat araw na lumilipas ay lalo lamang tumitindi ang kanyang kutob. May kakaiba, may hindi maipaliwanag na puwersang nakapaligid sa nilalang na kanyang kinupkop. Sa kabila nito, hindi nagbago ang kanyang pag-aaruga. Pinakain niya ito, pinainom, at binigyan ng ligtas na masisilungan. Unti-unti, lumakas ang pusa. Ang dating mahina at nanginginig na katawan ay naging mas matatag, at ang kanyang balahibo ay lalo pang kuminang, parang may sariling liwanag, lalo na kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Ngunit hindi lamang ang pusa ang nagbago. Pati ang kapaligiran ni Lola Sela ay tila unti-unting nagiging kakaiba. Ang kanyang maliit na bakuran, na dati tuyot at bihirang tubuan ng halaman, ay biglang nagkaroon ng mga usbong. Ang mga tanim na halos patay na ay muling nabuhay, at ang mga bulaklak na matagal nang hindi namumulaklak ay nagsimulang magbukas ng kanilang mga talulot. Hindi ito nakaligtas sa mata ng mga kapitbahay. May kakaiba sa bahay ni Sela, bulong ng ilan sa baryo. Parang may biyaya o baka sumpa. Ngunit si Lola Sela ay nanatiling tahimik. Hindi niya kayang ipaliwanag ang mga nangyayari, at higit sa lahat, hindi niya nais na may makialam sa kung anuman ang koneksyon na nabubuo sa pagitan niya at ng pusa. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag sa kalangitan, nagising si Lola Sela sa isang kakaibang pakiramdam. Tahimik ang paligid. Hindi tulad ng karaniwang gabi sa baryo na may maririnig na kuliglig o ihip ng hangin. Ngayong gabi, tila ba ang buong mundo ay huminto. Dahan-dahan siyang bumangon. Napansin niya agad na wala ang pusa sa kanyang karaniwang hinihigaan. Bahagyang kumabog ang kanyang dibdib. Lumabas siya ng bahay. Dala ang kanyang lampara. Ngunit bago pa man niya maitaas ang ilaw, napansin niyang hindi niya ito kailangan. Ang buong bakuran ay naliliwanagan ng kakaibang uri ng liwanag, hindi mula sa buwan, kundi mula sa mismong lupa. At sa gitna nito, nakita niya ang pusa. Ngunit hindi na ito ang pusang kanyang kinupkop. Ang balahibo nito ay nagningning sa kulay ginto.
at ang kanyang katawan ay tila mas malaki kaysa sa karaniwan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin, at sa bawat paggalaw nito ay may kasamang banayad na liwanag na sumasayaw sa hangin. Napako si Lola Sela sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Sa harap niya ay isang nilalang na hindi na maikakaila. Isang nilalang na hindi kabilang sa mundong kanyang kinagisnan. Unti-unting lumapit ang pusa sa kanya. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay tila bahagyang kumikislap at ang hangin ay nagiging mas malamig, ngunit may dalang kakaibang ginhawa. Paglapit nito, tumigil ito sa harap ni Lola Sela at tumingin sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, may nangyari na hindi niya inaasahan. May narinig siyang tinig. Hindi mula sa paligid, hindi mula sa hangin, kundi mula sa kanyang isipan. Hindi ka dapat matakot. Napapikit si Lola Sela, napahawak sa kanyang ulo. Hindi kita sasaktan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatayo pa rin ang pusa sa kanyang harapan, tahimik, ngunit ang kanyang titig ay puno ng kahulugan. Ikaw ba ang nagsasalita? Nanginginig na tanong niya. Hindi gumalaw ang bibig ng nilalang, ngunit muling umalingaw-ngaw ang tinig sa kanyang isipan. Ako ay hindi lamang isang pusa. Ako ay tagapangalaga. Napalunok si Lola Sela. Tagapangalaga ng ano? Sandaling tumahimik ang paligid. At saka dumating ang sagot. Buhay na dala ko. Napatingin si Lola Sela sa tiyan ng nilalang. Ang tiyan na kanyang unang napansin noong gabing iyon ng malakas na ulan. Buntis. Ngunit ngayon, malinaw na hindi ito pangkaraniwang pagbubuntis. May liwanag na nagmumula rito. Banayad ngunit buhay na buhay. Tila may mga maliliit na tibok na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. At ikaw, muling sabi ng tinig, ang pinili upang maging saksi at tagapagbantay. Napaatras si Lola Sela. Bakit ako? Tanong niya, puno ng takot at pagkalito. Ngunit bago pa man siya makatanggap ng sagot, biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ay unti-unting nawala. Ang hangin ay muling gumalaw. At ang mga tunog ng gabi, kuliglig, dahon, hangin, ay bumalik. Sa isang kisap mata, ang mahiwagang nilalang ay muli na namang naging isang simpleng pusa. Tahimik, mahina, at tila pagod. Napaupo si Lola Sela sa lupa. Hinihingal, hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Ngunit ang kanyang puso ay may iisang malinaw na katotohanan. Hindi na siya maaaring umatras. Ang kanyang buhay ay tuluyan ng nabago. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang isang lihim na hindi na niya maaaring takasan. Hindi agad nawala sa isipan ni Lola Sela ang nangyari noong gabing iyon. Sa bawat pagmulat ng kanyang mga mata tuwing umaga, muli niyang naaalala ang liwanag, ang tinig, at ang katotohanang hindi na niya maaaring itanggi. Ang pusang kanyang kinupkop ay isang nilalang na may layuning higit pa sa kanyang pag-unawa. Ngunit kasabay ng kanyang katahimikan ay ang unti-unting pag-ingay ng mundo sa labas ng kanyang bahay.
Sa baryo, nagsimula ng kumalat ang mga bulong-bulungan. Napapansin mo ba ang bakuran ni Sela? Tanong ng isang kapitbahay habang nagigib sa poso. Dati tuyot, ngayon parang laging may bagong tubo. Hindi lang yun, sagot ng isa. Pati mga hayop, ayaw na lumapit sa bahay niya. Parang may kinatatakutan. May ilan na nagsabing ito'y biyaya. Ngunit mas marami ang nagbulong ng ibang posibilidad. Isang bagay na mas madilim, mas nakakatakot. At sa baryong matagal ng pinamumugaran ng mga kwento tungkol sa engkanto, lamang lupa, at mga nilalang na hindi nakikita, hindi nagtagal ay may isang pangalan na muling nabanggit. Si Mang Rodel. Isang matandang lalaki na kilala bilang albularyo, tagapayo, manggagamot, at kung minsan ay tagapagtaboy ng mga hindi maipaliwanag. Matagal na siyang hindi nakikialam sa mga usapin ng baryo, ngunit kapag may kakaibang nangyayari, siya ang unang hinahanap. At sa pagkakataong ito, hindi nagtagal ay may kumatok sa kanyang pintuan. Samantala, sa bahay kubo ni Lola Sela, pilit niyang pinananatiling normal ang kanyang araw. Nagwawalis siya ng bakuran, nagluluto ng pagkain, at pinapakain ng pusa na ngayon ay mas malakas na at mas madalas gumalaw sa loob ng bahay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya maikaila ang pagbabago. Mas nagiging mapagmatsyag ang pusa. Matalas itong tumitig sa mga sulok ng bahay na tila may nakikita na hindi niya nakikita. May mga sandali ring bigla itong tumitigil, nakataas ang ulo, parang nakikinig sa malalayong tinig. Isang hapon, habang si Lola Sela ay naglalaba sa likod ng bahay, napansin niyang biglang tumahimik ang paligid. Walang hangin, walang ibon, walang kahit anong galaw. Unti-unti siyang tumayo at napalingon sa kanyang bahay. At doon niya nakita ang pusa. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang katawan ay tuwid at ang mga mata ay nakatutok sa isang direksyon, papunta sa landas na nagmumula sa baryo. May paparating. Maya-maya, may aninong lumitaw mula sa dulo ng daan. Isang matandang lalaki, nakasuot ng kupas na barong at may dalang maliit na supot. Mabagal ang kanyang lakad, ngunit may bigat ang bawat hakbang. Tila ba may layunin. Kumunot ang noo ni Lola Sela. Hindi niya inaasahan ang bisita. Lalong hindi niya inaasahan kung sino ito. Rodel, mahina niyang bulong. Pagdating ng matanda sa harap ng bahay, tumigil ito at tumingin kay Lola Sela. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang sinusuri ang bawat bahagi ng paligid. Matagal na kitang hindi nakikita, Sela. Mahinahon nitong sabi. Bakit ka nandito? Diretso niyang tanong. Hindi itinago ang pag-aalinlangan. Hindi agad sumagot si Mang Rodel. Sa halip, inilibot niya ang kanyang paningin sa bakuran, sa mga halamang tila masigla, sa hangin na tila mas mabigat kaysa sa karaniwan. At saka siya napatingin sa pusa. Sa sandaling iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Hindi takot, kundi pagkilala. Hindi ka nag-iisa, marahan niyang sabi. Naramdaman ni Lola Sela ang paninikip ng kanyang dibdib. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit si Mang Rodel ng kaunti. Ngunit hindi siya lumampas sa hangganan ng bakuran. Parang may hindi nakikitang linya na kanyang iginagalang. May pumasok sa buhay mo na hindi mula sa mundong ito, sabi niya. At hindi iyon nagkataon lamang.
Tahimik si Lola Sela. Sa loob-loob niya, alam niyang totoo ang sinasabi ng matanda. Ngunit ang kumpirmasyon mula sa ibang tao ay nagdala ng kakaibang bigat. Hindi siya masama, mahinang sabi ni Lola Sela. Halos ipinagtatanggol ang pusa. Hindi niya ako sinaktan. Tumingin si Mang Rodel sa kanya at sa unang pagkakataon ay bahagyang lumambot ang kanyang mga mata. Hindi lahat ng mahiwaga ay masama, sagot niya. Ngunit hindi rin lahat ay ligtas. Napatingin muli si Lola Sela sa pusa. Tahimik lamang itong, ngunit ang kanyang presensya ay tila mas lumalakas sa bawat sandali. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Ngayon ay may halong pag-aalala. Sandaling nag-isip si Mang Rodel. At huwag kang matakot, sagot niya. Dahil ang takot ang unang sinasamantala ng mga puwersang hindi mo pa lubos na nauunawaan. Sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa kanila paligid. Ang mga dahon ay kumaluskos at ang liwanag ng araw ay bahagyang nagdilim. At sa gilid ng paningin ni Lola Sela, muli niyang nakita yon. Isang aninong mabilis na gumalaw sa likod ng kanyang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya sigurado kung ito ay bahagi lamang ng hiwaga o simula na ng panganib. Hindi na mapakali si Lola Sela mula nang dumating si Mang Rodel at banggitin ang mga salitang matagal na niyang iniiwasan. Panganib, hiwaga, at hindi ligtas. Ang mga ito, itila nag-ugat sa kanyang isipan. Unti-unting lumalalim sa bawat sandaling lumilipat. Kinagabihan, mas maaga siyang nagsara ng pinto ng kanyang bahay kubo. Pinatay niya ang ilaw ng lampara at naupo sa tabi ng kalan, kung saan ang mahina at kumukupas na init ng baga ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang katawan. Sa kanyang tabi ay naroon ang pusa. Tahimik lamang ito, ngunit ang presensya nito ay tila mas matindi ngayon. Parang may binabantayan, parang may hinihintay. Hindi na ito katulad ng mga nakaraang gabi. Mas mabigat ang hangin. Mas malamig ang paligid. At higit sa lahat, mas malinaw ang pakiramdam na may ibang nilalang na nakamasid. Biglang tumayo ang pusa. Dahan-dahan, itong lumakad papunta sa pintuan. At doon ay tumigil. Nakatingin ito siwang ng kawayan, kung saan bahagyang pumapasok ang liwanag ng buwan. Sumunod ang tingin ni Lola Sela. Sa una, wala siyang nakita. Ngunit habang tumatagal, may unti-unting humuhubog sa dilim. Isang anino na tila hindi bahagi ng karaniwang gabi. Hindi ito gumagalaw tulad ng normal na anino. May sarili itong anyo. May sariling layunin. Napahawak si Lola Sela sa kanyang dibdib. Hindi ito guni-guni, mahina niyang sabi sa sarili. Sa isang iglap, biglang gumalaw ang anino. Mabilis, halos hindi maaninag, ngunit sapat upang magdulot ng matinding kaba. Kasabay nito, ang pusa ay bahagyang nag-iba ng anyo. Hindi ganap, ngunit sapat upang makita ni Lola Sela ang pagbabago. Ang mga mata nito ay nagningning sa gintong liwanag at ang balahibo nito ay tila tumayo, parang may enerhiyang dumadaloy sa bawat hibla. Atras, muling umalingaw-ngaw ang tinig sa kanyang isipan. Hindi na siya nagtanong. Dahan-dahan siyang umurong palayo sa pintuan. Sa labas, ang anino ay tila lumapit.
Hindi sa pamamagitan ng paglakad, kundi parang paggapang sa mismong hangin. At sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang pumasok sa loob ng bahay. Ang lampara, kahit patay, ay bahagyang umilaw. Ang mga dingding ay kumaluskos. At ang sahig ay tila bahagyang umuga. Hindi ka dapat narito. Ang tinig ay hindi na lamang sa isipan ni Lola Sela. Tila ba ito'y narinig na rin ng hangin? Ngunit hindi mula sa pusa, kundi mula sa labas. Isang mababang tinig, malalim at puno ng galit. Nanlaki ang mga mata ni Lola Sela. May isa pang nilalang. Hindi na niya makita ang eksaktong anyo nito. Ngunit ang presensya nito ay sapat upang maramdaman ang bigat. Isang uri ng puwersa na hindi lamang nananakot, kundi nagbabantang sumira. At sa gitna ng tensyon, ang pusa ay humakbang pasulong. Sa isang kisap mata, ang kanyang anyo ay nagliwanag. Hindi na simpleng hayop, kundi isang nilalang na may kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang isipan. Hindi pa panahon, muling sabi ng tinig. Ngunit ngayon ay malinaw, matatag, at may awtoridad. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. At saka, biglang nawala ang anino. Parang hinigop ng dilim. Parang hindi kailanman umiral. Unti-unting bumalik ang normal na anyo ng pusa. Ang liwanag ay nawala at ang bahay ay muling napuno ng karaniwang katahimikan ng gabi. Ngunit hindi na pareho ang pakiramdam. Hindi na iyon simpleng katahimikan. Ito ay katahimikan pagkatapos ng isang babala. Dahan-dahang lumapit si Lola Sela sa pusa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ano iyon? Mahina niyang tanong. Hindi siya nakatanggap ng sagot. Ngunit sa kanyang isipan may isang pakiramdam na malinaw na bumuo. Hindi pa tapos ang lahat. Ang aninong iyon ay hindi basta nawala. Ito ay umatras lamang. At sa kanyang pag-atras, mas lalo itong naghahanda. Sa gabing iyon, hindi na muling nakatulog si Lola Sela. At sa bawat tunog ng hangin, sa bawat galaw ng dahon, iisa lamang ang kanyang naiisip. Ang hiwaga na kanyang tinanggap ay may kapalit. At ang kapalit na iyon ay unti-unti nang lumalapit. Hindi na naibalik ni Lola Sela ang dating katahimikan ng kanyang isipan matapos ang gabing iyon. Sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata, tila may nakasunod sa kanya na pakiramdam. Isang aninong hindi niya nakikita, ngunit ramdam sa bawat sulok ng kanyang tahanan. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, may isang bagay na mas lalong lumilinaw. Hindi niya maaaring pabayaan ang pusang kanyang kinupkop. Hindi na lamang ito isang nilalang na kanyang tinulungan. Ito ay naging bahagi na ng kanyang buhay at marahil ng kanyang kapalaran. Kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nagpasya si Lola Sela na hanapin si Mang Rodel. Iniwan niya ang pusa sa loob ng bahay. Ngunit bago siya umalis, ay napansin niyang nakatingin ito sa kanya. Parang may nais ipahiwatig, parang may babala. Babalik din ako, mahinang sabi niya. Bagaman hindi niya alam kung bakit tila mahalaga na sabihin iyon. Tahimik ang baryo habang siya'y naglalakad. Ang mga tao ay hindi pagising.
at ang hangin ay may dalang lamig ng madaling araw. Ngunit sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi iyon ang pakiramdam ng may kasama, kundi ng may sumusunod. Mas lalo niyang binilisan ang kanyang lakad. Nang marating niya ang dulo ng baryo, kung saan matatagpuan ang maliit na kubo ni Mang Rodel na napapaligiran ng mga halamang gamot, bahagya siyang huminto. May kakaiba sa lugar. Mas tahimik. Mas mabigat ang hangin. At bago pa man siya makatok, bumukas na ang pinto. Naroon si Mang Rodel. Tila ba inaasahan na ang kanyang pagdating. "Alam kong pupunta ka," sabi nito. Hindi na nag-aksaya ng oras sa pagbati. "May nangyari kagabi," agad na tugon ni Lola Sela. Hindi na kayang itago ang kaba sa kanyang tinig. "May nakita ako, hindi ko maipaliwanag." Tumingin sa kanya ang matanda at saka dahan-dahang tumango. "Hindi na lamang ikaw ang nakakakita," sagot niya. Nagsisimula na silang gumalaw. "Silang?" ulit ni Lola Sela. Hindi agad sumagot si Mang Rodel. Sa halip, pinapasok niya si Lola Sela sa loob ng kanyang kubo. Doon, ang hangin ay mabango sa pinatuyong dahon at ugat na nakasabit sa kisame. Sa gitna ay may maliit na mesa na puno ng mga lumang gamit, mga bato, kahoy, at mga bagay na tila may sariling kasaysayan. Umupo si Lola Sela, habang si Mang Rodel ay kumuha ng isang maliit na sisidlan at inilagay ito sa mesa. "Matagal nang may umiral na hangganan," panimula niya. "Hangganan sa pagitan ng mundo natin at ng mundo nila." Nanahimik si Lola Sela, nakikinig. Karaniwan, hindi ito nabubuksan. Pagpapatuloy niya. Ngunit may mga pagkakataon na ang isang nilalang, isang tagapangalaga, ay kailangang tumawid. Agad na pumasok sa isip ni Lola Sela ang pusa. "Yung pusa," mahina niyang sabi. Tumango si Mang Rodel. "Hindi siya basta nilalang," sabi niya. "Siya ay isa sa mga itinalaga upang magdala ng isang mahalagang buhay. Isang buhay na maaaring magbago sa balanse ng dalawang mundo." Napalunok si Lola Sela. "Kaya siya buntis," bulong niya. "Hindi lamang buntis," sagot ni Mang Rodel. "Siya ay nagdadala ng kapangyarihan." Sandaling natahimik ang dalawa. "Pero may isa pang uri ng nilalang," dagdag ng matanda. Mas mababa na ang tinig. "Mga nilalang na nais ang kapangyarihang iyon para sa kanilang sarili." Agad na bumalik sa alaala ni Lola Sela ang anino. "Yung nakita ko kagabi," nanginginig niyang sabi. "Isa iyon sa kanila," diretsong tugon ni Mang Rodel. "Isang tagasunod ng dilim. Hindi pa siya ganap na makapasok sa mundong ito, pero sinusubukan niya." Naramdaman ni Lola Sela ang panlalamig ng kanyang mga kamay. "Ano ang gusto niya?" "Ang dinadala ng pusa," sagot ni Mang Rodel. "Ang kanyang anak." Hindi agad nakapagsalita si Lola Sela. Biglang nagbago ang lahat ng kanyang iniisip. Hindi na lamang ito tungkol sa hiwaga. Ito ay tungkol sa isang buhay na nasa panganib. "At ako?" tanong niya, halos pabulong. "Bakit ako ang napili?" Tumingin si Mang Rodel sa kanya, at sa pagkakataong iyon ay may lalim ang kanyang mga mata, parang may matagal nang alam na hindi pa niya sinasabi. "Dahil ikaw ay hindi lamang basta tao," marahan niyang sabi. "May dugo kang konektado sa lumang panahon." Nanlaki ang mga mata ni Lola Sela. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngunit bago pa man siya makakuha ng sagot, biglang umihip ang malakas na hangin sa labas. Ang mga dahon ay kumaluskos ng marahas. At ang pintuan ng kubo ay biglang sumara.
Sa loob ng kubo, ang mga nakasabit na halamang gamot ay sabay-sabay na gumalaw, parang may presensya na dumaan. Tahimik si Mang Rodel, ngunit ang kanyang mukha ay naging seryoso. Mas maaga silang kumikilos kaysa sa inaasahan ko, sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lola Sela. Ngayon ay may halong takot. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Ibig sabihin, sabi niya, alam na nila kung nasaan ka. At sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Lola Sela ang presensyang iyon. Mas malapit, mas mabigat, mas mapanganib. At sa kanyang isipan may isang malinaw na katotohanan na hindi na niya maitatanggi. Ang laban ay nagsimula na. Hindi na nagtagal si Lola Sela sa kubo ni Mang Rodel. Ang mga salitang kanyang narinig ay sapat upang magdulot ng matinding pangamba. Ngunit higit pa roon, nagdulot ito ng isang uri ng pananagutan na hindi niya maaaring takasan. Habang siya ay naglalakad pabalik sa kanyang bahay, mas mabigat ang bawat hakbang. Hindi na lamang siya isang matandang babae na namumuhay ng payak. Sa isang iglap, siya ay naging bahagi ng isang lihim na matagal nang umiiral, isang tungkuling nakaugnay sa kanyang dugo. Hindi lamang basta tao. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang sinabi ni Mang Rodel. Hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Sa kanyang buong buhay, siya ay nabuhay ng tahimik, malayo sa anumang kababalaghan. Ngunit ngayon, tila ba ang nakaraan na matagal nang nakalimutan ay unti-unting bumabalik upang siya'y harapin. Pagdating niya sa kanyang bahay kubo, agad niyang hinanap ang pusa. Naroon ito sa loob, nakahiga sa dati nitong pwesto. Ngunit nang makita siya, agad itong tumayo. Ang mga mata nito ay muling nagningning at tila ba naramdaman nito ang bigat ng mga nangyari. May sinabi sa akin si Mang Rodel, mahina niyang sabi. Kahit alam niyang hindi niya kailangang magsalita ng malakas. Tahimik ang pusa, ngunit sa sandaling iyon ay muling bumalik ang tinig sa kanyang isipan. Alam ko, napapikit si Lola Sela. Kung ganun, totoo nga ang lahat, bulong niya. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi ng pusa at sa unang pagkakataon ay hindi siya umatras sa kakaibang presensya nito. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Sandaling natahimik ang kanyang isipan at saka dumating ang sagot. Mahina, ngunit malinaw. Alalahanin mo. Nakunot ang noo ni Lola Sela. Ano ang aalalahanin ko? Walang direktang sagot. Ngunit sa halip, isang imahe ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Isang batang babae. Nakatayo sa gitna ng kagubatan. May hawak na maliit na ilaw. Isang liwanag na hindi nagmumula sa apoy, kundi tila mula sa kanyang sariling mga kamay. Napahawak si Lola Sela sa kanyang ulo. Ang imahe ay hindi katang-isip. Ito ay alaala. Unti-unti, parang hinila ang kanyang kamalayan, pabalik sa isang panahong matagal na niyang nalimutan. Bata pa siya noon. Hindi pa siya si Lola Sela, kundi si Sela. Isang batang lumaki sa parehong baryo, ngunit sa panahong ang mundo ay tila mas misteryoso, mas buhay. Naalala niya ang kanyang lola, isang matandang babae na madalas magkwento tungkol sa mga nilalang sa kagubatan. Ngunit hindi tulad ng ibang matatanda, ang kanyang lola ay hindi lamang nagkukwento. Ito ay nagtuturo. May mga bagay na hindi nakikita ng lahat, sabi nito sa kanya noon.
Ngunit kung ikaw ay pinili, hindi mo ito matatakasan. Naalala niya ang unang pagkakataon na nakakita siya ng kakaiba. Isang liwanag sa gitna ng gabi. Isang nilalang na hindi tao, ngunit hindi rin hayop. At ang kanyang lola, hindi natakot. Sa halip, lumuhod ito at yumuko, parang nagbibigay galang. Tagapagbantay, sabi nito. At saka siya tinuro. Balang araw, ikaw ang papalit. Biglang bumalik si Lola Sela sa kasalukuyan. Hingal na hingal. Pawis na pawis. Hindi ko naalala yon, mahina niyang sabi. Tahimik ang pusa, ngunit ang kanyang presensya ay tila mas banayad ngayon. Parang kinikilala ang pagbabalik ng alaala. Ikaw nga, muling sabi ng tinig. Ikaw ang hinirang. Naramdaman ni Lola Sela ang kakaibang init sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga palad. Sa una, wala siyang nakita. Ngunit sa paglipas ng ilang sandali, may bahagyang liwanag na lumitaw. Mahina, ngunit totoo. Napaatras siya. Hindi ito maaari. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi niya maaaring itanggi. Ang dugo na dumadaloy sa kanya ay hindi pangkaraniwan. At ang kapangyarihang iyon, matagal na itong natutulog. Ngayon, ito ay nagigising. Hindi kita pipilitin, sabi ng tinig ng pusa. Ngunit kailangan ka namin. Napatingin si Lola Sela sa nilalang. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nakakita ng isang misteryosong hayop. Nakakita siya ng isang ina. Isang ina na nagdadala ng buhay. Isang ina na nangangailangan ng proteksyon. Dahan-dahan, itinaas ni Lola Sela ang kanyang kamay at inilapit ito sa ulo ng pusa. At sa sandaling nagdikit ang kanilang mga balat, ang liwanag ay bahagyang lumakas. Parang may koneksyong muling nabuo. Hindi ko man lubos na naiintindihan, sabi niya. Ngayon ay mas matatag ang tinig. Hindi kita pababayaan. Tahimik ang paligid. Ngunit sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan, may isang presensyang gumalaw. Isang presensyang nakaramdam ng pagbabago. At sa pagkakataong iyon, hindi na lamang ito nagmamasid. Ito ay naghahanda. Dahil ang tagapagbantay ay nagising na. At ang digmaan na matagal nang nakaamba ay unti-unti nang lumalapit sa kanyang pintuan. Mula sa araw na iyon, hindi na muling naging payapa ang mga sandali sa buhay ni Lola Sela. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata na matagal nang nakabaon sa limot ay patuloy na umuusbong. Tila ba unti-unting binubuksan ang isang pinto na matagal nang isinara. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng kanyang nakaraan ay ang paglapit ng panganib. Hindi na ito isang kutob lamang. Ito ay isang katotohanang hindi na maitatanggi. Sa loob ng kanyang bahay kubo, ang hangin ay tila mas mabigat sa bawat gabi. Ang katahimikan ay hindi na nagbibigay ng ginhawa. Ito ay naging paalala na may nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali. Ang pusa naman ay lalo pang nagiging mapagmatsyag. Madalas itong nakapuesto sa pintuan o sa may bintana. Ang mga mata ay nakatutok sa dilim. Hindi na ito natutulog ng mahimbing at sa bawat galaw nito ay may kasamang tahimik na babala. Isang gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap, naramdaman ni Lola Sela ang kakaibang pagbabago. Biglang bumagsak ang temperatura. Ang hangin ay naging malamig, hindi simpleng lamig, kundi isang uri ng ginaw na tila dumidikit sa balat at pumapasok sa buto.
agad siyang napabangon. Ang pusa ay nakatayo na. Ang katawan ay tense. Ang mga mata ay kumikislap sa gintong liwanag. Dumating na sila! Ang tinig ay malinaw sa kanyang isipan. Hindi na nagtanong si Lola Sela. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo kahit ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanginginig. Sa labas ng bahay, may naririnig siyang mahihinang galaw. Hindi tunog ng hayop, hindi rin ng tao. Parang mga yabag na hindi dumadampi sa lupa, kundi dumaraan lamang dito. At pagkatapos, may kumalabog sa dingding. Isang beses. Malakas na paatras si Lola Sela. Muling kumalabog. Sa pagkakataong ito, mas malapit. At saka mula sa siwang ng kawayan, may unti-unting gumapang na anino. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito nagtatago. Ang anyo nito ay mas malinaw ngayon. Isang hugis na tila pinagsamang usok at dilim. May mga bahagi na gumagalaw na parang buhay. Lumayo ka, utos ng pusa. Sa pagkakataong iyon, hindi na nag-atubili si Lola Sela. Umatras siya patungo sa gitna ng bahay. Ngunit hindi siya tumakbo. Hindi na siya maaaring tumakbo. Biglang nagliwanag ang pusa. Hindi na bahagya, kundi ganap. Ang kanyang anyo ay muling nagbago. Ang gintong balahibo ay kumikislap na parang apoy. At ang kanyang presensya ay lumawak. Pumuno sa buong silid. Hindi kayo maaaring pumasok. Ang tinig nito ay mas malakas na ngayon. Hindi na lamang sa isipan ni Lola Sela, kundi tila umaalingaw-ngaw sa mismong hangin. Ngunit ang mga anino ay hindi umatras. Sa halip, dumami sila. 1, 2, 3. Unti-unting pumapalibot sa bahay. Pumapasok sa bawat siwang, sa bawat butas ng kawayan. Nanlalamig ang kamay ni Lola Sela. Hindi ko kaya ito, bulong niya. At sa sandaling iyon, may isang alaala ang muling sumibol sa kanyang isipan. Ang kanyang lola. Ang liwanag sa kanyang kamay. Ang tinig na nagsasabing, "Huwag mong kalimutan kung sino ka." Napapikit si Lola Sela. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Sa una, walang nangyari. Ngunit habang pinipilit niyang alalahanin, habang hinahayaan niyang bumalik ang kanyang tunay na pagkatao, may isang init ang muling umusbong sa kanyang mga palad. Mahina, ngunit naroon. "Hindi ako matatakot," mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, nagliwanag ang kanyang mga kamay. Ang liwanag ay hindi kasing lakas ng sa pusa, ngunit sapat upang itaboy ang dilim na unti-unting pumapasok sa kanilang paligid. Napaatras ang mga anino. Hindi sila tuluyang nawala, ngunit malinaw ang kanilang pag-iwas sa liwanag. "Yan ang kailangan," sabi ng pusa. Unti-unting lumakas ang loob ni Lola Sela. Hindi pa rin nawawala ang takot, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito ang nangingibabaw. Sa halip, may isang bagong damdamin ang umusbong. Paninindigan. Sa unang pagkakataon, hindi na siya isang biktima ng hiwaga. Isa na siyang bahagi nito. At habang ang liwanag mula sa kanyang mga kamay ay unti-unting lumalakas, ang mga anino ay napilitang umatras, pabalik sa dilim kung saan sila nagmula.
Unti-unting bumalik ang katahimikan. Ang lamig ay nawala at ang hangin ay muling gumalaw. Napaupo si Lola Sela sa sahig, hingal na hingal. Natapos na ba? Tanong niya. Sandaling natahimik ang pusa. At para sa gabing ito, sagot nito. Hindi agad nakahinga ng maluwag si Lola Sela dahil alam niya kung ito ang unang pagsubok, mas mabigat pa ang susunod. Matapos ang gabing iyon, tila mas lalong naging malinaw ang bawat galaw ng kapalaran sa paligid ni Lola Sela. Hindi na maitatanggi, ang mundo na kanyang kinagisnan ay unti-unting nagbubukas upang ipakita ang mga lihim na matagal nang nakatago. Sa loob ng kanyang maliit na bahay kubo, ang pusa ay nanatiling tahimik. Ngunit ang presensya nito ay mas mabigat ngayon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lalim ng responsibilidad na dala nito. At higit sa lahat, dahil sa buhay na dinadala nito. Isang umaga, habang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa siwang ng dingding, napansin ni Lola Sela ang isang kakaibang pagbabago. Ang tiyan ng pusa ay bahagyang kumikislap, hindi lamang sa labas, kundi mula sa loob. Parang may liwanag na humihinga. Napaupo si Lola Sela sa tabi nito, dahan-dahang inilapit ang kanyang kamay. "Pwede ba?" tanong niya. Bagaman hindi niya alam kung kailangan pa ba niyang humingi ng pahintulot. Hindi siya nakarinig ng salita. Ngunit naramdaman niya ang pahintulot. Maingat niyang inilapat ang kanyang palad sa tiyan ng pusa. At sa sandaling iyon, isang malakas na tibok ang kanyang naramdaman. Hindi isa, kundi marami. Napaatras siya, nanginginig ang kanyang kamay. "Hindi ito normal!" bulong niya. Muling bumalik ang tinig sa kanyang isipan. Mas mahina ngayon, ngunit may bigat. Hindi sila iisa. Nanlaki ang mga mata ni Lola Sela. "Ilan sila?" tanong niya. Sandaling katahimikan. "At hindi lahat ay pareho," sagot ng tinig. Naramdaman ni Lola Sela ang panlalamig ng kanyang likod. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngunit sa halip na direktang sagot, isang pangitain ang muling bumalot sa kanyang isipan. Isang malawak na kagubatan. Ngunit hindi ito ang kagubatang kanyang kilala. Mas maliwanag, mas buhay. Ang mga puno ay tila kumikislap at ang hangin ay may dalang musika na hindi marinig, ngunit maramdaman. Sa gitna nito ay may isang liwanag at sa loob ng liwanag na iyon, may mga anyo, maliliit, ngunit makapangyarihan. Isa ay kumikislap sa kulay ginto, tulad ng kanyang ina. Isa ay may liwanag na puti, malinis, tahimik, parang buwan. Ngunit ang pangatlo, ito ay iba. Hindi ganap na madilim, ngunit hindi rin maliwanag. Isang uri ng liwanag na tila may anino sa loob. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lola Sela ang isang kakaibang panginginig. Hindi takot, kundi babala. Bigla siyang napamulat, hingal na hingal. "Ano yon?" tanong niya. Ang pusa ay nakatingin sa kanya at sa unang pagkakataon, may lungkot sa kanyang mga mata. "Ang mga anak ko, saan naman ako?" sagot ng tinig. Hindi agad nakapagsalita si Lola Sela. "Tatlo sila," mahina niyang sabi.
Oo, tugon ng tinig. Pero bakit may isa na kakaiba? Tahimik ang paligid. At sa katahimikang iyon, unti-unting nabuo ang sagot. Dahil hindi lahat ng liwanag ay dalisay, sabi ng pusa, at hindi lahat ng dilim ay ganap. Napahawak si Lola Sela sa kanyang dibdib. Ano ang mangyayari kapag sila'y isinilang? Sandaling hindi sumagot ang pusa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lola Sela ang bigat ng katotohanan bago pa man ito sabihin. Doon magsisimula ang tunay na pagsubok, sagot nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. May mangyayari sa kanila. May mangyayari sa lahat, tugon ng tinig. Napatingin si Lola Sela sa pusa, at sa pagkakataong iyon ay hindi na lamang awa ang kanyang naramdaman, kundi pangamba. Kung ang mga nilalang na humahabol sa kanila ay naghahangad ng kapangyarihan, at kung ang isa sa mga anak ay may kakaibang liwanag, ano ang mangyayari kung ito ay makuha? Hindi natin sila pwedeng hayaang mapunta sa maling kamay, mariing sabi ni Lola Sela. Hindi nga, sagot ng pusa. Sa labas ng bahay, muling umihip ang hangin. Ngunit ngayon, may kakaibang dalang tunog. Parang bulong, parang tawag, parang may naghahanap. Napatingin si Lola Sela sa pintuan. Mas lalapit pa sila, hindi ba? Tanong niya. Oo, sagot ng tinig. At kapag dumating ang tamang oras, hindi na nito tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na ni Lola Sela ang kasunod. Kailangan niyang maging handa. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa mga buhay na hindi pa isinisilang. At habang pinagmamasdan niya ang pusang tahimik na nagpapahinga, may isang malinaw na katotohanan na bumuo sa kanyang isipan. Ang sinapupunan nito ay hindi lamang nagdadala ng buhay. Ito ay nagdadala ng kapalaran. Dumating ang gabi na tila matagal nang hinihintay. Ngunit walang sinuman ang tunay na nakahanda. Mula pa lamang sa dapit hapon, naramdaman na ni Lola Sela ang kakaibang bigat ng hangin. Ang karaniwang init ng araw ay napalitan ng malamig na dampi na hindi likas sa panahon. Ang mga ibon ay maagang nanahimik at ang mga hayop sa paligid ay tila nagkubli. Parang may paparating na hindi nila kayang harapin. Sa loob ng bahay kubo, ang pusa ay hindi mapakali. Ang kanyang paghinga ay mas mabilis kaysa sa dati, at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang uri ng tensyon na nagmumula sa kanyang sinapupunan. Malapit na! Ang tinig nito ay mahina, ngunit malinaw sa isipan ni Lola Sela. Hindi agad sumagot si Lola Sela. Tahimik niyang inayos ang loob ng bahay. Naglatag siya ng malinis na tela, nagpakulo ng tubig, at inilapit ang mga bagay na maaaring kailanganin. Ngunit sa kabila ng kanyang abala, hindi niya maitatanggi ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito karaniwang panganganak. At alam niyang anumang mangyari sa gabing iyon ay magtatakda ng susunod na yugto ng kanilang kapalaran. Paglubog ng araw, tuluyang nagbago ang paligid. Ang buwan ay natakpan ng makakapal na ulap at ang dilim ay tila mas makapal kaysa sa karaniwan. Ngunit sa gitna ng dilim, may mga bagay na unti-unting nagigising. Sa labas ng bahay, may mga aninong nagsimulang gumalaw. Hindi na sila nagtatago. Hindi na sila nagmamasid mula sa malayo.
Sila ay naroon na, pumapalibot, naghihintay. Napahigpit ang hawak ni Lola Sela sa kanyang mga kamay. "Hindi ko sila papayagang makapasok," mariin niyang sabi, higit sa sarili kaysa sa iba. Ang pusa ay nakahiga sa banig, ngunit ang kanyang katawan ay nagliliwanag, hindi lamang sa balahibo, kundi mula sa loob, mula sa mga buhay na kanyang dinadala. "Hindi ko kailangang labanan mag-isa," sabi ng tinig nito. Ngunit alam ni Lola Sela ang katotohanan. Kung hindi siya kikilos, walang ibang gagawa. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dingding ng bahay ay kumaluskos at ang pinto ay bahagyang bumukas. Tila ba pinipilit ng hindi nakikitang puwersa. At saka, isa-isang lumitaw ang mga anino. Mas malinaw, mas mabigat, mas mapanganib. Sa pagkakataong ito, hindi na sila parang usok. May anyo na sila, mahahaba. May mga mata na tila kumikislap sa loob ng dilim. "Atin na ang dinadala mo!" Sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang kanilang tinig. Malalim, malamig, at walang awa. Napaatras si Lola Sela, ngunit hindi siya tumalikod. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Ang liwanag ay hindi agad lumitaw, ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na mas matatag kaysa sa takot, alaala, pananagutan, at ang pangakong kanyang binitiwan. "Hindi ninyo sila makukuha," sabi niya. Ngayon ay matatag ang kanyang tinig. At sa sandaling iyon, nagliwanag ang kanyang mga kamay. Mas maliwanag kaysa dati, mas mainit, mas buhay. Ang liwanag ay kumalat sa loob ng bahay. At ang mga anino ay napaatras, tila nasisilaw, tila nasasaktan. Ngunit hindi sila nawala. Sa halip, mas lalo silang nagnggit-ngit. "Hindi ka sapat," sabi ng isa sa kanila. "Ikaw ay nag-iisa." At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lola Sela ang pagdududa. Sandali lamang. Ngunit sapat upang bahagyang humina ang liwanag sa kanyang mga kamay. Napansin iyon ng mga anino at agad silang sumugod. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa pusa. Hindi na ito simpleng liwanag. Ito ay parang araw na sumisilang sa loob ng madilim na gabi. Napahinto ang lahat. At sa gitna ng liwanag, narinig ni Lola Sela ang isang malakas na sigaw. Hindi mula sa takot, kundi mula sa panganganak. "Ngayon na!" sigaw ng tinig. Nanlaki ang mga mata ni Lola Sela. Hindi niya naisip na darating ito sa gitna ng laban. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Lumapit siya sa pusa habang pinipigilan ang kanyang sarili na matakot. "Kasama mo ako," sabi niya. Sa labas, ang mga anino ay patuloy na sumusubok pumasok, ngunit ang liwanag ay pumipigil sa kanila. Sa loob, nagsimula ang isang bagay na higit pa sa panganganak. Isang kapanganakan na may kasamang kapangyarihan. Isang kapanganakan na may kasamang panganib. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lola Sela ang liwanag na nagmumula sa sinapupunan ng pusa na ganap na lumabas. Isang maliit na nilalang, kumikislap sa gintong liwanag. Sumunod ang isa pa. Maputi, tahimik, parang liwanag ng buwan.
At nang dumating ang pangatlo, sandaling nagdilim ang paligid. Ang liwanag ay hindi agad lumitaw. At sa sandaling iyon, ang mga anino sa labas ay biglang naging mas malakas. Parang may naramdaman silang pagkakataon. Napahawak si Lola Sela sa kanyang dibdib. Hindi bulong niya. At sa mismong sandaling iyon, nagliyab ang kanyang mga kamay. Mas maliwanag kaysa kailanman. Mas malakas. At ang liwanag na iyon ay tumama sa ikatlong nilalang. Unti-unti, isang kakaibang liwanag ang lumitaw dito. Hindi ganap na maliwanag, ngunit hindi na rin madilim. Isang balanse, isang posibilidad. Napaatras ang mga anino. At sa wakas, nawala sila. Parang tinangay ng hangin. Parang hindi na muling babalik. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Ang hangin ay humupa. Ang dilim ay lumiwanag. At sa loob ng maliit na bahay kubo, may tatlong bagong buhay na tahimik na humihinga. Napaupo si Lola Sela, pagod na pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Natapos na, mahina niyang sabi. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi iyon ang katapusan. Ito ay simula. Simula ng isang bagong yugto. Simula ng isang mas malalim na laban. At habang pinagmamasdan niya ang tatlong nilalang na isinilang sa gitna ng liwanag at dilim, may isang katotohanan na malinaw na bumuo sa kanyang isipan. Sa gabing iyon, hindi lamang mga buhay ang ipinanganak. Isang kapalaran ang nabuo. Wakas. Sa gabing iyon, hindi lamang mga buhay ang ipinanganak. Isang kapalaran ang nabuo. Wakas.